Wala silang mga ticket. Kumbaga, nagbayad ka ng 35,800 pero in the end, wala pa pala silang yes. Bakit ganun? Tinawagan kita ng May 1, 2024 ng gabi. Sabi ko sa'yo, hindi ito pang last na guest ko. Meron pa, marami pa. Sabi ko, saan na ang pera? Gusto ko nang makuha yung pera. Sabi niya, itatransfer ko sa'yo 10K sa katapusan. Anong katapusan? Katapusan ng taon, katapusan ng buwan, katapusan ng araw. Di ko alam. Yung ticket pala na pinadala natin nung isang driver sa akin, hindi ko rin na-check na 7 lang. Pero yung ticket na yun, hindi para sa kanila. Para sa ibang tao? Sa ibang tao. Anong ginawa mo para makapag-settle dito kay Jimboy? Noong una, nagpadala ako ng 10K. Last minute kanina, nangihiram ako ng pera sa mga kaibigan ko. Malaki ring atraso ko kay Jimboy. Sayang yung relationship namin na isang magkaibigan dati na nasira ng ganito. Okay. Nanginayang ako. Lumapit po ako ng bitag para humingi ng tulong na yung pinagtansakan ko ng pera, yung tour package na si Sir Jamil, na sana maibalik niya yung pera. March 10 po ng March 10, 2024, nakipag-usap po ako dun sa tour package na meron akong guest na balak magbakasyon ng Bohol. Ang usapan namin, kailangan kong magda-down ng pera. Noong March 15, 2024, nag-transfer po ako sa kanya ng pera na 35,800 na full payment sa tour package na si Sir Jamil para siya na ang mag-asikaso ng ticket ng port ng Cebu City at saka yung sasakyan na balikan. Tapos, nung kinuntak ko siya after ng transaksyon namin, ayaw niya akong sagutin. Noong May 2 po, ma'am, nasundo po yung guest ko galing ng Mantalongon, Dalaget, papunta ng Cebu City Port. Ang nangyari, pagdating ng Cebu City Port, walang ticket yung guest ko. Sir Ben, sana matulungan niyo po ako na mabalik yung pera ko kasi pinag-ipunan ko yung grabe po niyang yung abala na binigay po sa akin. Ito na yung panghuling laban na tama ang napuntahan ko. Hindi na sayang yung panahon, oras, lahat. Kaya nagkatotoo, akala ko sa news ko lang mapapanood to na ganito, ganyan. Pero ngayon nandito na ako sa studio, totoong-totoo na. Hindi na to scam. Totoong-totoo na talaga. And we appreciate na very thankful po kayo sa paglapit sa amin dito sa Bitag. Sir Jimboy, as a tour guide po, paano nyo ba nakilala itong nirereklamo nyo na biyaherong budgetarian? Paano nyo nilapitan ito para dun sa mga lumapit na foreigner sa inyo? Nung bilang tour guide ako ng Osmeña Peak, Mantalongon, Dalaget, doon kami nagkakilala kay Sir Jamil Ray Letego. Madalas siya pumunta doon magdadala ng guest, tas ako yung tour guide niya. Yung tanong ko dito, may mga nagpatulong sa'yo ng mga foreigners at ipinasok mo sila sa biyaherong vegetarian? Nung sir, March 10, nagchat-chat na kami ni Sir Jam, yung tour operator ng tour package ng biyaherong vegetarian. Sabi ko sa kanya, Sir, may guest ako na ipapasundo ko, tapos pick up at saka drop off lang ang kailangan. Ang sabi niya, Sir, kailangan nating magda-down. Sabi ko, magkano ba yun ang van aarkilahin ko para masundo yung guest ko? Sabi niya, 6,500. Sabi ko, Sir, magkakilala tayo, wala bang discount? Binigyan niya ako ng 6,000. So, ang kinuha kong sasakyan, bali dalawa kasi 14 guests eh. So, kinuha ko dalawang sasakyan, so nagkahalaga ng 12,000. Tapos, yung ticket naman, kasi magbabakasyon na ng Bohol. Oo, ng May 2 ng 2024. Sabi ko, Sir, magkano yung ticket ng Ocean Jet papuntang Bohol? Sabi niya, 850 per pax. Sabi ko, times 14. Ang laki, sir. Sabi kong ganon. O sige, itatransfer ko kaagad yung pera. Huwag kang mag-alala. Ang sa akin lang, dapat yung guest ko, bawal maghintay. Tapos, yung
paghintay, wag lumagpas ng mga oras yung mga ganon. So nagbayad kayo, magkano yung binayaran nyo? Sabi Ang nyo, binayaran malaki. ko lahat sa kanya, sir, 35,800. Yung 35,800, galing yan yung pera na pinabayad mo sa mga foreigner or ikaw muna yung nag-abono? Ano, sa wala pang pangyayari, galing po ng guest. Guess, sa mga guess. Oo. Kaso nagka-problema, di ba? Nagka-problema, kaya kailangan nating maglabas ng... Bakit po kayo nag-abono? Kasi wala na, sir, wala nang choice. Nandun na yung guest ng... Wala silang mga ticket. Wala silang mga ticket. Kumbaga, nagbayad ka ng 35,800 pero in the end, wala pa pala silang mga yes. ticket. Kaya napilitan ka mag-abono, gano'n. So ano nangyari? Hindi mo na makausap yung Jamel, kaya ikaw yung ikaw yung nag-abono? Sinachat ko siya, sabi ko, sir, bakit ganun? Tinawagan kita ng May 1, 2024 ng gabi. Sabi ko sa'yo, sir, hindi ito pang last na guest ko. Meron pa, marami pa. Maaasahan kita kasi matagal na tayong nakilala. So parang nasira yung relasyon nyo. Kasi sa dami ng pinasok mo sa kanya ng mga guest, dito nagkaroon ng problema. Ganun ba Ito na ang pinakamabigat, sir, na hindi ko akalain ba na sa sobrang pagtiwala ko sa kanya, na yung tiwalang-tiwala na 100% talaga. Ano yung naging side naman itong ni Jamel? Bakit hindi siya nakapagpakita ng mga ticket or kung ano man yung ni-request mo noon? Bakit Ano siya, na? sir? Ang ticket daw, naiwan daw dun sa bahay. Sabi ko, nung May 1, 2024, dapat nung pagtawag ko sa'yo, nung gabi na yon, dapat pinaano mo na sa driver na Wala din siya mapakita ang oo, resibo walang na nabili niya. mapakita. Oo. So, ano yung mga deliverables niya aside dun sa ticket? Ano, sir? Pagbalik ko ng guest transportation from Cebu City to Mantalongon, Dalaget, kaya nagkahalaga lahat ng pera na 35,800. Tapos nung Monday, nagchat sa akin, sabi niya, wag mo nang palakihin ang gulo. Bayaran ko yun, sabi ko, saan na ang pera? Gusto ko nang makuha yung pera. Sabi niya, itatransfer ko sa'yo 10K on time. Sabi ko, bakit 10K? Ang laki pa. Sabi niya, sa katapusan. Anong katapusan? Katapusan ng taon, katapusan ng buwan, katapusan ng araw. Di ko alam. Yan, on the line, Jamel Ray Letigio. Yes, Sir Jamel, ano yung side nyo sa story? Anong nangyari? Bakit umabot sa ganitong punto? Una sa lahat, sir, good morning. Good morning po sa lahat. Good morning po, Jimboy. Una sa lahat, kasalanan ko naman talaga to lahat. Kasi eto nga yung nangyari. Yung sinasabi ni Jimboy, totoo lahat yun. Kasalanan ko talaga, humingi ako pasensya. Unang-una, nung na-receive ko yung pera, sir, papaproceed ko na sa ticket sana. Tapos, mag-proceed sana ako dun sa ticket, like, a week before dun sa para ma-arrange ko lahat kasi marami din pa magpapabol. Tapos, April 5 noon, na-disgrasya yung sasakyan ko. Tapos ayun, nagamit Okay, so sumakatuwid, Sir Jamel, ang nangyari is binigay siya yung pera para ibili yung ticket, pero sa kinasamang palad may nangyari at doon mo nagamit yung pera. Tama po ba? Yes po, sir. Pero yun, sir, yung sabi ko kay Jimboy, kasi close talaga kami to. Kasi nung tour guide pa rin ako dito sa doon na kami mismo sa Osmeña Peak, magkikita kami. Kaya nagkakasundo kami talaga. Tapos yun, nasabihan ko siya na, boy, sige lang. Hindi ko naman sinabi na disgrasya ako. Kasi sinabihan ko yung mas boss sa akin na, boss, paano na lang muna, pasave na lang muna ako nito sa mga ticket, sa mga saban, kasi para conflict yung mangyayari. Sabi naman niya, sige, walang problema yan. Abunuhan mo na lang sa akin kasi hindi naman natin na, yung disgrasya. Tapos after nun, sabi na, yung day na mismo nung biyahe, pinaproceed ko na yung van doon. Tapos, nung ticket pala na pinadala na akin nung isang driver sa akin, hindi ko rin na-check na 7 lang. Pero yung ticket na yun, hindi para sa kanila. Para sa ibang tao. Sa ibang tao. So, nagtanong ulit ako, pero na yun, like 4 a.m. in the morning na. Dapat mga 7 a.m. Ando na, nagtanong ko, boss, paano to? Paano to? Kasi wala talaga akong pera ngayon. Sobrang okay. ako ngayon. So, Sir Jamel, yung nangyari is nagkagulo lang siguro in terms of logistics and then may mga nangyari na nagamit mo yung pera at ikaw mismo ay aminado at humihingi ng pasensya dun sa nangyari na ikaw ay nagkamali. Tama po ba? Yes po, sir. Opo. Malaking mali ako dyan. Okay. Tapos malaki ring atraso ko kay Jimboy. Sayang yung relationship namin na isang magkaibigan dati na nasira ng ganito. Okay. Nanginayang ako. Ngayon naman, ano yung naging narinig ko ay more or less may update daw. May update ka ata dito sa nangyari. Anong ginawa mo para makapag-settle dito kay Jimboy? Noong una, nagpadala ako ng 10K. Tapos kanina, nanghiram ako kasi
gusto ko sana na isettle na lang talaga lahat. Kasi ayaw kong mag-abot ng ganito. Kaya naghahanap talaga ako. Last minute kanina, nangihiram ako ng pera sa mga kaibigan ko na sana ganito matulungan nila ako para hindi na umabot, mapalaki pa yung issue, gano'n. Tapos nabigyan ko siya ng 25 tsaka 10, it's 35. Tapos 800 na lang mamayang hapon yung kulang ko. Okay, okay lang naman. Well, wala naman akong problema. At least ngayon na pinakita din ngayon sa studio at live at nakikita mo naman kung paano ko yung makipag-usap. As long as aminado at humihingi ng pasensya yung tao at willing naman na itama mali, wala naman kaming problema. Okay? Yes, sir. So kami ay nagpapasalamat siguro sa kooperasyon mo para tuluyan na maayos yung problema na ito at wala na magiging problema din dito kay Jimboy. At least yung relationship ninyong dalawa na matagal na kayo magkakilala ay hindi na ngayon more or less apektado kasi meron naman na pag-aayos na nangyari. Okay, Jamel? Okay, sir. Okay, maraming salamat, Jamel. Pero ikaw naman, na masasabi ko is maswerte na meron kang kakilala na umaamin ka agad sa pagkakamali at inayos naman sa iyo. Yun yung napaka-importante. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan sa kanya, sir. Nung wala siyang sinabi na ganun sa akin. Wala niya sinabi yung tungkol sa pagkadisgrasya niya, wala. Wala siyang sagot sa mga message ko. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala. So kung hindi dahil sa bitag, hindi niya ayusin itong problema niya? Hindi talaga, sir. Matigas talaga to. Ewan ko kung nagbago na ata siya. Nung pagkakilala namin, hindi siya ganyan eh. Okay. So ang importante naman dito is more or less yung sa amin lang naman sa part namin is yung importante ay inayos ka na. Pero pagdating naman sa more or less na pagkakilala niyo sa isa't isa, siyempre ay mababahid na yun kasi may pangyayaring ganito. Okay? Salamat ulit, Jimboy, sa paglabi dito sa ipabitag mo at sa pagtiwala sa aking ama na si Ben Tulfo na magawa ng paraan yung problema mo ngayong araw. Well, ako naman ay more or less nasasayahan at least nagawa na kaagad ng paraan, hindi na aabot sa punto na may sampahan ng kaso, ng kung ano man. At least ngayon natapos na kaagad. Pero next time siguro mas maganda na pagbalik mo man dun sa lugar mo or kung saan man yun, ay magkaroon kayo ng masinsina na pag-uusap nito ni Jamel kung ano nangyari. Siguro mas more or less magkaayos na kayo. Dun sa bagay na yan. Hindi ko sinasabi na huwag ka na makipag-transaction sa kanya. Ang sinasabi ko na lang is mag-iingat. But marami ako nakakitang ganyan na bagay kung hindi pa magpapabitag, hindi pa nila ayusin. Kaya nga eh. So marami ulit, Sir Jimboy, no? At magandang umaga sa iyo. Maraming salamat din po. Okay. Then, God bless. Okay. So, Dean, no? So, final say siguro bago tayo magtapos ngayong araw. Ako, nanghihinayang ako dun sa pagkakaibigan nyo nung tourist operator. Sabi niya, nagsusorry siya, nanghihinayang daw siya sa Kayo ba may pagkakataon pa ba na makapag-usap ulit at magsimula yung pagkakaibigan? Kasi aminado naman siya na mali niya talaga. Kumbaga, yung relation nyo sa isa't isa na partner kayo sa ganyan, ikaw tour guide, siya tour operator. So, hindi na siya yung kakilala mong Jamil? Hindi na siya ganyan. Siguro sa nahawakan na pera kasi ang pagbabago ng tao nasa pera eh. Noong pagkakilala namin, hindi siya ganyan. Kung kumain siya, meron din ako. Kung anong pagkain niya, ngayon din sa akin. Siguro mahalaga na lang dito na nagkaayos na kayo at siguro patawarin mo na lang din siya. Kumbaga move on na tayo. Yes. And then yung para sa akin naman din is siguro maghanap ka na lang ng iba na siguro pagkakatiwalaan mo pagdating sa mga ganyan na bagay na sure at sigurado ka na siguro hindi ka lolokohin. But then mag-iingat pa rin. No, kahit sino pa yan pagdating sa pera, maging paladuda. Okay? Thank you po. Okay, maraming salamat ulit, Sir Jimboy. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan ano mang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka at di ka iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag, ito ang hashtag ipabitag mo.